Hey mga Spard, kamusta kayo? At sa vlog natin ngayon mga Spard, pag-uusapan po natin ng kung paano paibigin ng lalaki sa simpleng paraan. At kung handa na kayong lahat, magsasaya po tayo at muli, be inspired! At ang unang paraan kung paano paibigin ng lalaki is palagi siyang hawakan o dikitan. Yan ang unang paraan kayo Spard upang isang lalaki malamang sa malamang ay umibig sa iyo. Alam niyo mga Spard, mga lalaki ay mas lalo kaming na-attach o napapalapit o malaki ang posibilidad na magkagusto kami sa iyo kapag ikaw lagi ang aming nakikita, nakakausap at kahit pa nakakahawakan o nakakadikitan. Ganyan yan kayo Spard. Siyempre, parang investment din namin yun sa'yo. Dahil hindi naman lahat ng tao ay nadidikitan namin. Hindi lahat ng tao ay humahawak sa amin. Diba? Parang naiiba ka na rin sa lahat. Kaya nga diba, minsan may mga magkakaibigan o minsan mag-best friend pa na nagkakaibigan o nagmamahalan. Bakit? Nagyayakapan. Kasi kala nila ganun-ganun lang yun. Walang effect dahil best friend nga daw sila o magkaibigan Yung iba namang magkakaibigan, bigla na lang, di ba, nagkakagustuhan dahil minsan, para bang naghahawak kamay or yun nga, nagkukulitan, naghaharutan, nagkakadikitan, malamang sa malamang ay magkagustuhan. Alam nyo, medyo mahiwaga talaga ang pag-ibig. Mahiwaga din ang ganyan mga bagay. Kasi minsan, kung isipin mabuti, bakit naman? Diba, bakit naman, porkit nagkakadikitan, porkit nagkakahawakan, maaari nang umibig ang isang tao sa akin? Marami na rin kasing pangyayari na ganyan. Sa totoo lang. Minsan nga sa mga scene, o diba, sa mga eksena, sa pelikula o sa TV, ginagawa yun Alam mo yun, nagkayakapan, nagkahawakan ng kamay, diba? Nagkatinginan nga lang hindi pa nagkakahawakan yun, nagkatinginan pa lang Alam nyo, ganyan talaga. Sabi nga nila, ang pag-ibig ay nagtatrabaho sa mahiwagang paraan. At isa nga yun sa mga talaga namang mapapayo ko sa inyo kay Spard upang ang isang lalaki ay maaaring ibigin ka sa simpleng paraan na ganyan. Talaga naman, huwag mong tchansingan Baka naman anong klaseng hawak na yan o baka naman kung saan mo hawakan. Huwag ganyan kay Spard. Pigil-pigil. Babae kayo, di ba? Kaya maniwala kayo sa akin. Napakalaking bagay niyan. O pansinin mo, yung iba dyan sa inyo, may asawa na, may boyfriend na ba? Di ba yung iba dyan sa inyo? Bakit nagtatampo? Ano isa mga kinakatampuhan? Hindi mo na raw siya niyayakap, hindi mo na raw siya hinahawakan sa kamay, hindi mo na raw siya hinahalikan. Gusto ng lalaki yan. At hinahanap-hanap din namin yan ng aming katawan. Oo. Parang diba, yung iba gusto rin makipaglabing. Diba, dahil may asawa mo, ganyan, mister mo. Ganyan yan, kapag nahawak-hawak kami lalaki, nadidikitan mo, kahit braso sa braso, kamay sa kamay, o mukha sa mukha, ganyan yan, malamang sa malamang magkaroon ng parang something na mahuhulog yung loob ng lalaki sa'yo. Kay Spard, paano yan? Paano ko siya hawakan? Paano ko siya didikitan? Parang awkward naman, parang weird na nun. Baka anong isipin sa akin ng lalaking mahal ko o yung lalaking nagugustuhan ko, yung lalaking crush ko. Diskarte mo na yan. Siyempre, daan-daan mo sa biro, kunyari magkukulitan kayo. O kaya naman tatawid kayo sa kalsada. Uy, hawakan mo naman ako. Hawakan mo siya sa kamay o sa braso. Para kunwari natatakot kang tumawid. At sa ano pa bang bagay, maraming paraan kayo Spard. Tandaan mo, ikaw ang may gusto sa kanya. Malamang sa malamang wala yung gusto sa'yo. Yung iba lang naman ikaw ang may gusto sa kanya. So ikaw talagang mag-a-adjust. Kayo Spard, sa inyo sa mga talaga namang tips ko sa inyo, simpleng paraan upang ibigin ka ng isang lalaki. At ang pangalawang paraan kayo Spard kung paano kayo ibigin ng isang lalaki, pagsikapan na i-handle ang iyong topak. Yun ang pangalawa kayo Spard. Ano kayo Spard? Bakit naman ganyan? Alam nyo, mas nagugustuhan ng isang lalaki ang babae kapag ang babae na yan ay marunong magdala ng kanyang topak. O yung kanyang sabihin nating mood. Diba? Kasi ang babae, minsan kayo mga babae, natural sa inyo yan yung paiba-iba ng mood. Minsan, ngayon okay, mamaya magsusungit na, tapos magiging tatawa na naman. Paiba-iba rin. Kaya yung minsan yung mga lalaki naguguluhan na rin sa inyo
Pero siguro dahil sa hormones or dahil sa emosyon, hindi ko alam na 100%, pero ganyan talaga ang mga babae. Eh paano pag yung lalaki mababa yung pasensya, di ba? Kaya ayusin niyo yung ano nyo. Matuto kang i-handle yung ano mo, yung topak mo, yung toyo mo. Di ba? Kasi pag nagawa mo yan, mas lalo ka talagang magugustuhan ng lalaki. Hinahangaan namin, hinahanap pa at ginugusto lalo yung babae na marunong magdala ng kanyang sarili, ng kanyang emosyon. Hindi nagpapadala palagi sa init ng ulo. Hindi palaging nagsusungit. Hindi laging emosyonal. Hindi laging madrama. At hindi laging talaga namang nangaaway. Diba? Gusto ng lalaki, kapayapaan. Diba? Kaya nga nakipaglaban yung mga bayani para sa kapayapaan eh. Tapos kayo naman tong ayaw ng kapayapaan dahil sa bunganga nyo. Ka-inspired. Sa mga payo ko sa inyo. Simpleng paraan upang ang isang lalaki ibigin ka. Pag nakita niya yan, para sa kanya, wife material. Para sa kanya, malaki yung potensyal na magiging masaya siya pag ikaw naging girlfriend niya. Kasi marunong ka magdala ng mood mo ng topak mo Yung iba, hindi marunong magdala ng toyo nila. Bigla nagsusungit, bigla nagsusuplada. Hindi man lang sikapin, hindi man lang practicein, pilitin na ayusin yung sarili niya na wag ganyan. Diba? At hindi naman tayo pabata, inspired, nagkakaedad na rin naman tayo. Dapat marunong kang mas ayusin pa ang ugali mo, ang mood mo, kahit ganyan nga, kahit babae ka. Lalo na pag may partner ka na. Nako, minsan nga yan pinag-aawayan Kasi yung ugali din ng babae, yung topa ka, yung toyo. Nakakabawas din ng ng pagtingin ng pag-ibig ng lalaking mahal mo, 'di ba? Sa'yo. Kaya ayusin mo din 'yan. Practicein nyo. I-handle mo mabuti yung toyo mo, yung topak mo, at makikita mo ng magandang resulta. Na ang isang lalaki, mas malalo kang magugustuhan o iibigin ka inspired. At ang pangatlong simpleng paraan ka inspired upang ibigin ka ng isang lalaki, mag-effort na mag-ayos ng itsura mo. O kung mas pangatlo, alam nyo, yan, yung mukha nyo, di ba, itsura nyo, kailangan marunong ka talaga. Kung di ka marunong, di magtanong ka, magpaturo ka, o mag-aral ka. Di ba? Mag-search. Ganyan. Mag-review. Maging matalino. Maging marunong. Kasi babae ka Di ba? Yung iba dyan sa inyo, tumanda na lang lahat, nagkaedad na, di pa rin marunong mag-ayos ng itsura. Hindi marunong maglagay ng ganyan sa mukha, sa mata, minsan nga lagpas-lagpas pa yung yung itim sa mata o yung sa sa lipstick ba yun, pati sa bibig. Huwag kayong mahiya magpaturo. At saka isa pa, lahat ng tutorial na sa internet na, sa YouTube, sa saan man, di ba? Mag-search kayo. Ganun na yan sa mga paraan para matuto ka. Dahil kapag natuto ka na mag-ayos ng itsura mo, marunong ka mag-makeup, halimbawa makeup, marunong ka mag-skincare, or marunong ka mag-ayos ng kilay mo, ng mata mo, ng labi mo, ng yung balat mo, ng buhok, ay mas lalo kang gaganda. At kapag mas lalo kang gumanda, naging blooming ka, naging attractive ka, dahil marunong ka na mag-ayos ng itsura mo at mas lalo kang gumanda. Ang isang lalaki malaki ang posibilidad na mapansin ka. Hindi lang mapansin, ibigin ka. At kung may boyfriend ka na o may asawa ka na, malaki ang posibilidad na mas lalo siyang maging malambing sa'yo, maging talaga namang ma-effort sa'yo, at mas lalo siyang ganahan sa'yo, at ibigin kang lalo ka-inspired. At ang pangapat na simpleng paraan ka-inspired upang ibigin ka ng isang lalaki, malamit ng bagay sa'yo. Yan ang pang-apat ka-inspired. Alam nyo, napakalaking napakalaki ng tulong yan para mas lalo kang mapansin ng mga tao sa paligid mo. Syempre lalo na ng mga kalalakihan dahil babae ka. At syempre naman kung meron kang nagugustuhan o meron kang crush o meron kang minamahal, syempre naman malaking posibilidad mapapansin ka niya. Syempre bagay sa yung suot mo At kung bagay sa iyo yan, sabihin nakadagdag ng kagandahan yan. At kung may boyfriend ka na o kung may mister ka na, hindi mas lalong matutuwa, mas lalong magiging proud. Diba? Baka gusto niya, ilabas ka pa para lang mapakita sa lahat na ganyan kakaganda ng suot mo. Diba? Ganyan yan. Kung meron kang lihim na iniibig, meron kang lihim na minamahal o crush,
yan, magsuot ka na ng bagay sa'yo. Matuto ka din sa bagay na yan. Baka sabihin ng iba, K-Inspired, di ako marunong. Hindi, matuto ka. Alamin mo kung paano. Hindi, puro ka na lang dahilan na hindi ka marunong. Hindi ka naman kumikilos. Hindi ka naman nag-e-effort para matuto. Alam nyo, katamaran talaga eh. Wala naman taong bobo. Tamad meron. Oo, naniniwala ko dun. Kasi kung masipag kang mag-aral, sigurado ako, matututo ka. Ka-inspired. Isa yun sa mga sikreto. Simpleng paraan upang ibigin ka ng isang lalaki, mapansin ka nila, at magkaroon sila ng interest sa'yo. At ang partner mo ay mas lalo kang mahalin, ka-inspired. At malamang simpleng paraan ka-inspired upang ibigin ka ng isang lalaki, gumamit ng pabango. Ng palima ka-inspired. Alam nyo, pagka ginawa mo yan, malamang sa malamang, aangat ka kaysa iba. Ibig ko sabihin, mas mapapansin ka ng mga tao, at mas magkakaroon sila ng interest sa'yo kumpara sa mga babae na hindi nagpapabango. Dapat palagi kang mabango. Isa yun sa mga sikreto upang makuha mo ang pansin nila. Diba? Minsan, dami kang katabing magaganda, pare-pares kayo maganda, pare-pares kayo sexy. Ano yung gagawin mong paraan para ikaw yung sabihaning mamukod tangi sa kanila? Diba? Kailangan maging mabango. Diba? Maganda nga sila, sexy sila, tulad mo. O mas maganda pa sila, o real talk lang, mas maganda sila sa'yo, mas sexy sila sa'yo, pero sila hindi naman mabango, o walang amoy, o hindi nagpapabango, kaya gumamit ka ng pabango. Dahil nakakatulong yan upang makadagdag ng kumpiyansa, or confident mo, at nakakatulong din yan upang mas lalo kang maging attractive sa mga tao, at ang lalaking nagugustuhan mo ay maaaring mapansin ka, at kung may partner ka na ay mas lalong maging malambing sa'yo. Totoo yan, ka-inspired. Sa mga simpleng paraan upang ibigin ka lalo ng isang lalaki. Hindi naman kailangan sobrang mahal. Umanap ka dyan ng abot kaya mo, basta mas magiging mabango ka, ka-inspired. At ang simpleng paraan, ka-inspired, upang ibigin ka ng isang lalaki, mag-exercise ka, magpa-sexy ka, na pang-an ka-inspired. Kailangan maging fit, or sabihin natin okay yung katawan mo, okay yung kalusugan mo, at sabihin nating sexy ka, ganyan. Mag-exercise ka, mag-workout, mag-gym, magandahin mo yung katawan mo sa abot ng iyong makakaya. Kahit pa sabihin natin nasa bahay ka lang, kasi yung iba sa inyo hindi naman makalakwat ka, hindi naman makalabas, kasi may mga responsibilidad sa bahay, o nag-aalaga ng bata, o work from home, o kaya naman hindi pwedeng iwan ng mga kapatid, o kung naman dahilan mo bakit hindi ka makalis ng bahay nyo. Meron namang mga pwedeng gawin dyan sa bahay na upang makapag-exercise ka. Manood ka sa mga videos dyan na nagtuturo kung paano mag-exercise ng nasa bahay lang. Mag-effort ka pa rin, ka-inspire, diba? Alam nyo kasi, unang-una sa lahat, ang natutulungan mo dyan, sarili mo. Diba? Sarili mo, kasi magiging malakas ka, magiging malusog ka. Feeling good, looking good. At dahil dyan ka-inspire, mas lalong tataas ang value mo at ang pagiging attractive mo, at kung may nagugustuhan ka, ay maaaring magustuhan ka din niya at ibigin ka pa. At kung may boyfriend ka na o may asawa ka na, ay malaki ang posibilidad na mas lalo ka niyang ibigin dahil nag-i-improve ka sa sarili mo at hindi ka nagpapabaya sa sarili mo, ka-inspired. At ang pitong simpleng paraan ka-inspired upang ang isang lalaki ay ibigin guys, magkaroon ng mabuting pag-uugali. Yan ang pito ka-inspired. Alam nyo, minsan isa rin to sa mga talagang pinakakailangan upang magustuhan ka ng isang tao o makuha mo ang puso niya o mahulog ang damdamin niya sa'yo. Magkaroon ka ng mabuting puso, magandang pag-uugali, at tiyak ko, meron at merong makakapansin sa'yo at merong magkakaroon ng interest para kilalanin ka or para ligawan ka or para gawin kang kasintahan niya. Sino ba naman ang ayaw sa isang babaeng may mabuting puso? Diba? Kahit hindi ka man pinanganak literal na sobrang ganda o sobrang talaga namang may magandang katawan na tulad ng iba, at least ikaw may mabuti kang pag-uugali. Pero syempre, maging mabuting tao ka, pero dapat lagi ka pa rin nagpapaganda, nagpapasexy para mas lalo kang maging kapansin-pansin. At para mas lalo kang maging high value. Diba? Baka sabihin ng iba, okay na pala to ka-inspired, di ko na kailangan magpaganda, di ko na kailangan magpa-sexy. Kasi mabait naman ako, loyal ako, faithful ako, at masipag ako. Humble pa,
at talaga namang napakabait. Oo nga, pero porkit pa sobrang bait mo na o may mabuti kang puso, magpapabaya ka na sa itsura mo, kailangan pa rin yan ka-inspired. Kailangan mo pa rin mag-ayos. Kailangan mo pa rin mag-improve. Diba? Pagandahin mo ang inside at outside mo. Magpaganda ka sa itsura mo, pagandahin mo rin lalo ang kalooban mo. Yan ang pinakasikreto upang makaangat ka sa iba. Yan ang pinakasikreto upang mamayagpag ka sa puso niya. Yan ang pinakasikreto upang mapansin ka ng lalaking minamahal o nagugustuhan mo. At isa yan sa pinakasikreto upang ang asawa mo at ang boyfriend mo ay mas lalong pahalagahan at ingatan ka. Di niya gustong mawala ka sa buhay niya. Ka-inspire. So mga kaspards po, mas salamat po mga kaspards sa pagtapos po ng vlog dito. Sige pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang makatulong din naman po tayo sa iba't sa mga hindi pa po nakasubscribe. Pasubscribe na po mga kaspards at click na rin po notification bell upang mag-i-update updated kayo pag may bago po akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, pakimessage lang po ako sa aking Facebook ay po yung profile picture ko. Pakichat po ako sa messenger, ako mismo magre-reply sa inyo. At pag-usapan natin yung problema sa pag-ibig ka-inspire. Maraming salamat mga ka-inspired. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!